One time si Hillary Clinton, nagtanong siya sa exhibit ng Our Lady of Guadalupe. Tinanong siya, sino ba nag-paint nito? Sinagot siya ng Monsignor, si God. No? So ito lang yung mga apparition na mismo hindi inukit at hindi pininta ng tao, hindi galing mismo ng langit. So ito yung nangyari sa Tepeyac Hill, Mexico, 1531. Alam niyo naman nangyari sa 1500s. Ilang taon bago nito, the Great Revolution sa simbahan na pinangunahan ni Martin Luther. Ilang milyon ang umalis sa simbahan dahil sa kanyang nilikhang kaguluhan. Reformation. Hindi naman reformation yun, deformation ang nangyari doon, no? So, ang isang American Indian, no, doon sa ngayon modern times ay tinatawag na Mexico. Ang pangalan niya nung hindi pa siya bininyagan, nung hindi pa siya naging Kristiyano, ang pangalan niya ay Cuauhtlatojuac. Ang hirap ng pangalan nila, no? Ang Christian name niya ay Juan Diego. Siya ay isang relihiyosong at mabait na tao. Byudo, 57 years old, kakamatay lang ng kanyang asawa. At siya ay nakatira sa maliit na baryo. At siya ay nakikitira na lang sa kanyang tiyuhin, no? Dahil mahirap talaga ang buhay. So sa isang Sabado na araw, December 9, 1531, habang naglalakad siya patungo, dadalo siya ng misa para sa karangalan ng ating ina, siya ay nakarinig ng mga beautiful music na parang mga ibon ang kumakanta nito. So kanyang siniyasat, may narinig siya sa isang dako, nilapitan niya kung saan galing yung mga tinig ng magagandang ibon na kumakanta. Pagkakita niya sa lugar na yon, may nakatayo na babae na ang mukha ay parang Indian princess. Hindi yung Indiano sa sa India, yung American Indian, yung mga ganong mga hitsura, kasi ito ay nangyari sa Mexico. So ang kanyang itsura ay parang prinsesa ng mga Aztec. Kasi yun kasi ang mga ninuno ng Mexico, mga Aztec. Nakakita niya kayo ng movie na Apocalypto, yung kay Mel Gibson, yung may mga tribo-tribo. Yun, mga Aztec, yung mga nagsasacrifice, kinukuha yung mga puso. Yun yung movie na yun. Oh. Yun yung kanilang mga lahi, no? Aztec princess. Tapos nagsalita yung babae sa lingwahe na native language ni Juan Diego, Nahuatl language, no? Nagpakilala yung babae na siya ay ang Birhen Maria at siya ang ina ng totoong Diyos. At sabi niya, she asked for a church to be erected, magpatayo ng simbahan kung saan siya nagpakita, no? Humiling siya na sabihin sa obispo na magpatayo ng simbahan kung saan siya nagpakita. Ang katanungan natin, bakit doon? Na-admit ko naman lahat. Okay, so yun. Humiling siya na magpatayo ng simbahan doon sa kung saan siya nagpakita. Bakit doon? Kasi sa lugar na yon kung saan siya napakita, di sa kalayuan, merong kinikilala na Diyos-Diyosan doon na tinatawag na si Tonantzin, na siya ay tinatawag na Mother of the Gods, no? Parang kamukha rin ni Birhen Maria na nagpakita, no? Tapos maraming human sacrifice ang ginagawa sa lugar na yon. So ito yung itsura ng kanilang parang
godmother. Para meron din silang godmother, para ang tawag sa kanya ay si Tunantzin, no? Which means our mother. Okay. So, alam na natin anong plano ng Birhen Maria, tatalunin itong mga Diyos-Diyosan. Kaya gusto niya magpatayo ng simbahan doon para sa kanyang karangalan, para kompetensyahan to ang Diyos ng mga, siyempre, ng kaaway, ng demonyo. Ito ay lahat ng mga Diyos-Diyosan, sabi ni San Pablo, ay hindi totoong Diyos. Ito ay mga kampon ng Diablo. So, nagbigay siya ng instruction kay Juan Diego na pumunta sa obispo at magpagawa ng simbahan doon. Para meron siyang lugar, sabi niya, ni Birhen Maria, para meron siyang lugar na kung saan niya didinggin ang mga kahilingan ng mga nagdurusang mga tao sa Mexico. Sabi niya, humayo ka na at gawin mo ang iyong makakaya. So, siyempre, kung ikaw si Juan Diego, manginginig ka, natatakot ka, hindi mo alam kung anong nangyari. Pero, sinikap niya humarap sa obispo. Siya ay, isipin niyo, si Juan Diego ay mahirap na tao, hindi edukado, tapos harap sa obispo. Tapos, nung nakaharap niya yung obispo, nagdududa ang obispo sa kanya. Ano bang gusto ng taong to? Baka naghahanap lang ito ng atensyon, pera, o baka posesto ng demonyo, o kaya niloko lang ito ng demonyo. Baka nakakita ito ng mga white lady o ano ba, no? Siyempre, kaagad-agad, hindi kang maniniwala kung may lalapit sa iyo, may sasabi na nakakita ako ng mga kababalaghan. So, pero pinagtiyagaan din naman ng obispo na pakinggan si Juan Diego hanggang matapos ang kanyang sinabi, pero siya ay pinauwi na. So nabigo si Juan Diego, hindi naniwala sa kanya. Kahit na pinakinggan siya, pinagtiyagaan siyang pakinggan, hindi naniwala sa kanya ang obispo. Pinauwi siya. So, siya ay bumalik sa lugar na yon. At hindi siya binigo ng ating ina, napakita ulit sa kanya. Pangalawang beses sa isang araw napakita si Maria sa kanya. At sinabi ni Diego kung ano nangyari, hindi siya pinakinggan ng obispo, at inutusan siya ni Maria na bumalik, no? Bumalik sa obispo. Bumalik bukas sa sunod na araw para hilingin ulit. Okay. So bumalik si Juan Diego, December 10, sa obispo, pangalawang beses. Ngayon, sabi ng obispo, para maniwala ako sa iyo, sige, hilingin mo sa nakita mong babae, kung si Maria man yon, hilingin mo, humiling ka ng isang tanda na para malaman natin, isang milagrosong tanda na para malaman natin na galing talaga siya sa langit, no? Para malaman natin talaga kung sino siya. Okay. So, bumalik si Juan Diego, nagpakita si Maria sa kanya, pangatlong beses nagpakita na. So, December 9, dalawang beses, ngayon December 10, pangatlong beses na, no? Tapos, sinabihan niya na nanghihingi ang obispo ng palatandaan. At pumayag naman si Maria at ibibigay na niya ito sa sunod na araw. Sige, bumalik ka dito sa sunod na araw, ibibigay sa iyo yung palatandaan na hinihingi ng obispo. Okay. Pero pagdating niya sa bahay ng gabing yon, ang kanyang tiyuhin na nag-aalaga sa kanya ay nagkasakit, biglang nagkalagnat ng napakataas. At yung kanyang karamdaman ay napakalubha na yan ay uso sa kanila, na alam nila na pag yan ay naging malubha, karamihan ay nakakamatay. So, hindi niya maiwan-iwan ang kanyang tiyuhin, no? So, pagkabukas, buong araw niyang binantayan ng kanyang tiyuhin, tinulungan niya, siyempre wala mag-aalaga. Tapos, nung nakita niya na
lumalala na talaga na parang mamamatay na ang kanyang tiyuhin, siya ay nagmamadaling umalis para maghanap ng pare. Kasi ayaw niyang mamatay ang kanyang tiyuhin na hindi mabigyan ng sakramento. Para hindi siya ma-delay, siya ay gumamit ng ibang daan. Kasi nahihiya din siya dahil hindi niya na yung kasunduan nila na magtagpo sila ni Maria para maghingi ng palatandaan. Kasi wala siya buong araw. No? Wala siyang buong araw, hindi niya napakita. So kung sa hindi siya tumupad sa kasilang kasunduan, nahiya siya. So, pinili niyang dumaan sa ibang daan. Pero, in-intercept siya ni Maria. No? Nagpakita si Maria sa kanya. Yan ang pang-apat na beses pagpakita ni Maria sa kanya. The fourth apparition. No? So, in-explain ni Juan Diego kung ano nangyari sa kanyang tiyuhin. So, medyo pinagsabihan siya ng mahinahon, no? The Virgin gently admonished him. Pinagsabihan siya na bakit hindi nagtiwala sa kanya. Sabi, no estoy yo aquí que soy tu madre. Ibig sabihin, bakit? Wala ba ako rito? Hindi ba ako ang iyong ina? Kung sa Binisaya pa, no? Kung sa malang ko dire, dekorasyon, no? O ikay salig na amang ko dire, no? Ba't hindi ka lumapit sa akin? Andito lang naman ako. Hindi ba ako yung ina? No? Na kumakalinga sa'yo? So, inassure siya ni Maria, sinabihan siya na huwag ka mag-alala, pinanatag ang kanyang loob, kasi ang iyong tiyuhin na si Bernardino ngayon ay gumaling na. Sinabihan siya gumaling na. Huwag ka mag-alala, ang iyong tiyuhin ngayon sa bahay ay magaling na. So, kahit nahihiya pa siya sa nangyari, tinupad niya yung sinabi niya sa obispo na hihingi ng palatandaan. So, sabi ni Maria, okay, para sa palatandaan na hinihiling mo, pumunta ka sa Tipiak Hill, no? Sa hill, sa buntod, no? Doon makikita mo ang pangkaraniwan na bulaklak. No? May makikita kang bulaklak doon sa taas ng hill na hindi pangkaraniwan, no? Ilalagay mo siya sa iyong tilma. Ang tilma ay ang kanilang suot dati medyo mahaba, no? Parang habito. Parang habito ngayon, 'di ba, ng mga pare, yung puti. 'Yon, tilma nila. Papasok mo sa loob, dalhin mo sa obispo, ipakita mo. Pero hanggang hindi mo nakikita pa ang obispo, huwag mo ipakita kahit kanino. No? Ipakita mo lang sa obispo. Okay. Ngayon, nagduduna naman ulit si Juan Diego dahil kasi December 'yon. December, malamig na 'yon. At saka, paano ka makakita ng bulaklak? Patay na 'yon. Kasi siguro nag-i-snow at saka napakalamig na, nasa taas pa ng bundok. Wala kang makikitang bulaklak sa panahon na 'yon. No? Pero, sinunod niya pa rin ang utos ni Maria. Tapos, sa totoo nga, nang pagdating niya doon, nakita niya ang mga bulaklak na sinasabi niyang hindi pangkaraniwan na mga rosas, no? Nilagay niya sa kanyang damit at dinala niya sa obispo. So, pangatlong beses na sila nagkita ng obispo. Ngayon, kaharap na niya ang obispo. At ang obispo pala ay naghihintay na sa kanya ng 2 araw. Kasi nagtataka na bakit hindi bumalik. No? Lalong nadagdagan ng kanyang pagdududa ng hindi bumalik. Pero nang tinambad na niya ang kanyang damit na nasa loob ang mga bulaklak at nahulog sa harap ng obispo, ito ay may mga tao rin na nakapalibot sa obispo, dito na sila namangha. No? Dahil tumambad sa kanila, hindi lang bulaklak, kundi na-imprinta ang imahe ni Maria mismo sa damit. Ang tawag doon, tilma, yung kanilang damit. No? Ang tilma ay hinabi galing sa hibla ng mga cactus. Yun, tilma is made up of
cactus fibers. Yun ang mga damit ng mga mahirap dati. Doon na-imprinta yung mukha, yung imahe ni Maria. Namangha talaga silang lahat. Hindi nila inaasahan. No? So, ang hitsura ng imagine, milagro talaga. Kasi paano mag-imprinta yan? Kahit anong durug-durug mo pa dyan, magsasayaw-sayaw ka pa dyan, hindi may imprinta yan. Hugis ng imahe ni Maria sa kanyang damit. Ang isang native na princess na nakayuko ang ulo at saka nakatiklop ang kamay na parang nagdadasal sa Diyos. Siya ay nakatayo, nakaapak sa crescent na moon, sa buwan. Yung itim na yan, yung crescent moon. Symbolize ng Aztec religion, kilala nila yan. Ang crescent moon para sa kanila ay ang kanilang parang Diyos-Diyos, isa sa mga Diyos-Diyos nila. So nagpapahiwatig, napakalinaw na mensahe para sa mga Aztec, ito, na si Maria ay mas makapangyarihan pa sa kanilang Diyos. Pero, maintindihan din nila na kahit makapangyarihan siya sa kanilang Diyos, siya ay hindi Diyos dahil sa kanyang pagdarasal, pagtitiklop ng kanyang kamay sa pagdarasal. Ibig sabihin, makapangyarihan siya sa kanilang Diyos, pero mas may higit pa kay Maria dahil nagdarasal siya sa Diyos. So, etong simbolo na to, hindi lang ito coincidence o ito ay sinadya talaga ng langit dahil itong imahe na na-imprinta, ito yung picture na pinapakita ko sa inyo, ito yung actual talaga na image doon na na-imprinta sa damit ni Juan Diego, no? Na nilagay na ngayon sa frame ang kanyang damit. Actually yan, hindi yan ng imitation, no, or copy. Yan ang original na picture. Okay? So, ito ay naiintindihan ng mga Aztec Indians. Para tong pictograph. Kaya maraming na-convert dahil ang mga Aztec Indian mismo naiintindihan nila kung ano ang nasa loob nito. Una, isa-isahin natin mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito mga bituin sa kanyang damit, nagpapahiwatig to, naiintindihan to ng mga Aztec na siya ay galing sa langit. No? Siya ay reyna ng langit. At saka, kung ano yung arrangement ng star sa madaling araw na napakita kay Juan Diego, si Maria, anong araw na yon, may mga star, kasi madilim pa yon kasi madaling araw. Kung anong exact constellation sa araw na yon, yan din ang exact arrangement ng star sa kanyang damit. Sa araw ng December 12. Kita mo? Grabe na, Sunod, siya ay nakatayo sa harap ng araw. Di ba? Kita niyo yung parang may yellow sa loob niya, parang may rays. Yan ay symbolize ng sun. Sa mga Aztec, ang kanilang great Aztec god si Huitzilopochtli, hirap basahin, no? Huitzilopochtli, yan ang kanilang greatest Aztec god. Siya ay nakatayo sa harap niya. Nagpapahiwatig na siya ay ang Diyos na inaanunsyo ni Maria. So, si Maria ay nag-aanunsyo ng kanyang Diyos. Ang Diyos ni Maria ay mas higit pa na kapangyarihan sa kanilang Diyos na si Huitzilopochtli. No? Kasi, naintindihan nila ang simbolo ng picture na siya ay nakatayo harap sa araw. Okay. Next. Siya ay merong maternity band, yung itim sa gitna, nakita nyo? Ibig sabihin, naiintindihan ng mga Aztec na siya ay nagdadalang tao. No? Nagdadalang tao siya. Next. May anghel. Ang anghel, ang pakpak niya ay pakpak ng agila. At nakahawak sa kanyang kapa at saka sa kanyang damit. Ang isang kamay nakahawak sa mantle, ang isang kamay nakahawak sa robe. Tingnan nyo. Ang isa sa mantle niya, ang isa sa kanyang robe. May ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin,
ang batang dinadala niya sa loob ng tiyan niya ay galing sa langit at sa lupa. 'Di ba si Jesus, both God and man? Oo. Tapos, yung anghel ay nagsisilbi kay Maria. Siya ay Queen of Angels. Next, siya ay nakatapak, tinatapakan niya ang moon. Sa Aztec, ang kanilang Aztec god na si Quetzalcoatl ay ang kanilang serpent moon god. Pinapakita dito na tinalo ni Maria ang kanilang Diyos na kanilang serpent moon god. Serpent. Remember sa Genesis at saka sa Revelation, no? Dinurog ni Maria ang ulo ng serpent. Revelation chapter 12. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet. With the moon under her feet. So, dito sa Revelation, ilang libong taon na ang lumipas, etong ngayon, no? Ngayon, isang imahe na inaapakan niya ang buwan. At saka sa symbology ng Aztec, yung moon ay identified with the devil. It is identified with the devil. So sa Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi, I will put enmity between thee and the woman, and thy seed and her seed, and she shall crush thy head. So dito ang pinapakita na tinalo ni Maria ang kaharian ng kadiliman. Okay, next. Sa Nahuatl word, Coatlaxopue, which means pronounced as Guadalupe. So, ang Coatlaxopue, Coatlaxopio pala, no? Pronounced as Guadalupe, means like the one who crushes the serpents. The one who crushes the serpents. Yan ang ibig sabihin ng Guadalupe. Or sa kanilang native language na Coatlaxopio. So, on the same time, kasabay nun, na napapakita si Maria kay Juan Diego, kasabay din nun, nagpakita din pala siya sa kanyang tiyuhin na malapit ng mamatay. Napakita siya kay Juan Bernardino, sabi niya, huwag ka mag-alala, magaling ka na. Sa puntong yon, no, tumigil ang kanyang lagnat at siya ay kaagad na gumaling. At sinabi niya kay Juan Bernardino na gusto kong makilala sa pangalan na Santa Maria de Guadalupe. Siya ang nagsabi, si Maria. Gusto ko makilala ako sa pangalan na Santa Maria de Guadalupe. So meaning, Holy Mary, who is the one who crushes the serpent. Ang ibig sabihin ng Guadalupe, ang babae na dumudurog sa ulo ng serpent. Okay. So, hindi na napakita ulit si Maria kasi natapos na ang kanyang misyon, na kompleto na. Pero ang kamanga-manga dito, mga kapatid, dahil ang tilma ni Juan Diego ay umabot ng hanggang ngayong panahon. 500 taon na, 1500s, ngayon 2000 na. Ang normal na life expectancy ng tilma, dahil poor quality, galing sa cactus na mga fibers, hindi aabot minsan ng 30 years, hanggang 30 years lang yan, no? Pero ito ay umabot ng hundreds and hundreds of years. Hindi lang yung tela ang na preserve, mismo ang image. Mahirap ang painting ma-preserve ng ganon, no? So, nung pagkatanggap ng siyempre ng obispo, namangha siya. So, kanyang nilagay sa kanyang private chapel. Pagkatapos nun, kanyang itinanghal sa mga tao, at ito ay umani ng pagkabighani ng mga native Indians.
Tapos, sa December 26, on that year, pagkatapos ng Christmas, pinrosesyon na nila ang imahe papunta doon sa maliit na chapel na mabilisan na lang nilang ginawa kung saan si Maria napakita. Doon na nila nilagay ang imahe. Sinunod nila ang utos ni Maria. So, sa prosesyon na yon, siyempre, alam mo naman yung mga nitibo, magpapakita ang gilas, mayroon mga silang mga perya-perya, prosesyon, siguro kasi nagsasaya, may mga exhibition, may nagpapana-pana siguro, papakita ang gilas, may natamaan aksidente sa leeg sa prosesyon na yon. So, lungkot na lungkot sila, dinala nila yung taong malapit ng mamamatay kasi natamaan, natuhog sa lieg ng pana sa imahe, sa harap ng imahe. They were asking the help of Mama Mary to help tulungan yung tao. So nung pagkatanggal nila ng pana doon sa lieg, agad-agad tumayo ang lalaki at gumaling. Milagro. Sa araw na yon, nagmilagro kaagad doon sa harap ng imahe. No? So, eto. In the following 7 years, in the span of 7 years lang, no? Sinulat ng historian, this miracle precipitated, meaning ito ay nagdulot ng the greatest flood of conversions in the whole history of Christianity. Itong imahe na ito, nagdulot ng napakamaraming conversion. Sabi dito, flood of conversion in the whole history of Christianity. Isipin mo, sa 7 years lang, ang mga native na convert ay 7 million Aztecs. 7 million Aztec converted to Christianity. No? So, alam nyo ang langit, kakatapos lang ng Protestant Reformation, no? Maraming umalis sa simbahan. Eto, revenge ang langit. Dito na naman kumuha ng mga to fill in the gap, no? Kumuha ng mga conversion from the Aztecs. So, si Tonantzin na Diyos-Diyosan nila doon sa Tepeyac Hill, na sa ilang daang taon na sila ay nag-o-offer ng human sacrifice, libo-libo ng mga human sacrifice na nangyari doon, ngayon ay pinalitan na at nahinto dahil sa apparition ni Mama Mary. Pinalitan na ang peke na Diyos-Diyos ng tinatawag na si Tonantzin, no? Dahil sa apparition na yon, nawakasan ang brutal na human sacrifice doon sa Tepeyac Hill, no? Mga child sacrifice, and help bring Central South America to Christianity. Ngayon, milyones na ang nagpipilgrimage doon sa Tepeyac, Mexico, no? At saka hanggang ngayon, great miracles ang nangyayari even today, hanggang ngayon doon sa lugar na yon, sa imahe. So gusto niyo makita sa loob ng Basilica, ito ang sa loob ng Basilica ng Tepeyac Hill ngayon, kung saan nakalagay ang imahe ni Mama Mary, no? Ito yung close up. Yan ay bulletproof glass nasa taas. Yan ay nare-retract, natatago yan pagkagabi, no? So it is, the Basilica is the most visited Catholic shrine in the world. The most visited Catholic shrine in the world. At saka siya yung third most visited sacred site. So yan ang close up, no? So ito ay ni-grant ni Pope Leo XIII ng image of the decree of canonical coronation on February 8, 1887, pontifically crowned on 12 October 1895. Alam niyo yung tinatawag na canonical coronation? Yung canonical coronation, yan ay ang pagkokorona ng Santo Papa sa imahe ni Maria kahit sa anong mga aparisyon. Yan ay palatandaan na tinatanggap at inaaprubahan na ng simbahan. So yan ang tinatawag na pontifical coronation.
So, nagpapakita na ito ay tinatanggap, no? Na ng simbahan yung aparisyon na yon, na meaning yan ay totoo. No? May approval na ng simbahan. So, pwedeng ang Santo Papa mismo magkorona, pwedeng ang kanyang representative. So, ito yung mga interesting facts about sa tilma. Yung tilma, yung damit ni Juan Diego. Una, ang tilma ay galing sa cactus, di ba? Napakagaspang. Napakagaspang yan. At napakahirap kung pinturahan yan. Halos hindi didikit ang pintura. Lalo na pintura na magtatagal ng ilang daang taon. So, mahirap. At saka, ang nakakapagtaka dito, kung saan yung imahe andon sa tilma, pag hinipo, napakakinis, para siyang silk. Pero sa lugar na walang imahe, magaspang pa rin yung tilma. Nakakapagtaka kung paano, hindi ma-explain ng scientifico, kung paano naging makinis, wala namang pinta doon, no? At saka number 2, na nakakamangha, sinuri nila ito sa pamaraan ng infrared photography na 1970. Nakita nila walang brush stroke. Di ba yung painting may brush stroke? Makikita mo talaga pag inano mo sa microscope at saka sa mga special photography. Makikita mo talaga kung may mga brush stroke. Ito walang brush stroke. Para siyang tinaklap, isang picture na tinaklap isang beses lang, kaagad-agad, sabay-sabay sa tilma. So, kung sabihin nila na fake ito dahil ito ay pinaint lang ng artist tapos imposible kasi walang brush stroke. Para siyang heat press, wala pang heat press dati, di ba? Yung heat press, isang beses mo lang itatakla para siyang sticker, di ba? Ganon. At saka, kanilang na-discover na sinuri nila yung mga chemical na ginamit dito sa image, walang kahit anong chemical na kaparehas dito sa mundo. Hindi nila ma-explain kung anong chemical yung mga color, yung mga dun sa hibla ng animal or vegetable or plant or any chemical. Pangatlo, ginaya nila, pilit nilang ginaya, nag-paint sila kagaya ng tilma, gamit pa rin nila yung same material like yung cactus na tela, tapos minabuti nilang gayahin kung anong color, lahat-lahat. Pero nung nagawa na, nakuha nila kasi may artist na magaling, umabot lang ito ng 8 taon at ito ay nasira na. Hindi na makatagal. Pero ito, miracle, ito ay umabot ng ilang daang taon, hanggang ngayon ganun pa rin ang hitsura, no? Pero yung mga duplicate, karamihan hanggang 8 taon lang nasisira na. Tapos walang scientific explanation na makapag-explain na for 116 years mga kapatid, hindi ito wala tong proteksyon kahit glass. Ngayon lang to nilagay sa bulletproof glass. Pero for 116 years, ito ay nakaharap sa mga pilgrim. Ilang libo na mga kandila, na mga usok ng kandila nakaharap dito. At nakaharap ito sa humidity, salty air, exposed to radiation, ultraviolet light. Hindi nasisira, ganun pa rin siya. At saka, sa isang biophysicist, no? Isang taong nangalan na si Callahan sa galing Florida, ginamit niya ang infrared technology. Napansin niya na ang imahe ay parang buhay na tao dahil ang kanyang temperature ay pareho sa isang buhay na tao na nagme-maintain parate, hindi siya bumababa, hindi tumataas, may-maintain siya exactly 98.6 degrees Celsius. Fahrenheit. 98.6 degrees Fahrenheit. Kagaya ng isang taong buhay, balat ng isang taong buhay. No? At saka ito, isang gynecologist, napansin ng isang gynecologist
may 4 petal flower na sa mga Aztec symbolizes ito ng ang flower na nahuwi ulin. Ito ay nag-symbolize ng nagdadalang tao. At saka sinuri ang dimension ng katawan ng imahe, ito ay katawan ng isang nagdadalang tao na malapit ng manganganak. So tamang-tama, napakita yung si Maria sa imahe, December 9, 2 weeks na lang magki-Christmas na, manganganak na siya sa Christmas. So ito ay nagpapakita na siya ay malapit ng manganak. No? Yan. Next, ang mata. Isang Peruvian ophthalmologist, ang mata ni Maria, pinalaka nila, magnify nila 2,500 times, nakita nila may reflection na parang, di ba yung pag nagpicture ka sa mata, makikita sa mata yung reflection, di ba? Picturean mo sarili mo sa cellphone, tingnan mo yung reflection. Kung sino kaharap mo, makikita mo. Yun, merong mga tao na image sa mata ni Maria na kagaya ng isang mata na buhay na, so imposible yan na merong tao sa loob yan, napakaliit-liit yan kung yan ay pinintura ng tao lang, no? At saka yung nasa loob ng reflection ay parang ang nangyari, reflection ng mga tao na naka-witness sa panahon na nilaglag ni Juan Diego ang mga bulaklak sa harap ng obispo. So, para siyang selfie, no? Mystical selfie. So, ang lahat ng mga tao na kaharap ni Juan Diego sa puntong 'yon, nung binaba niya yung bulaklak, parang pinapakita na yung punto na 'yon, doon lumabas ang imahe at nag-reflect ang kung sinong mga tao na andun nakakita sa paglaglag ng bulaklak. No? Number 8. Sa 1785, naglilinis yung isang tao sa kanyang frame, aksidenteng natapunan ng nitric acid. Ang nitric acid, napaka matapang na acid yan. Malulusaw ka agad kung anong matapunan. Large portion ng image natapunan, pero hindi ito nasira. At saka, kusa siyang bumalik sa dating anyo after 30 days. No? Naano siya, nasira siya konti, pero dahan-dahan, 30 days, bumalik siya sa original niya na anyo. No? At saka, ito, number 9, in 1921, isang anti-clerical activist nag-iwan ng 29 sticks ng dinamita sa ilalim na mismo ng imahe para sirain. Anti-Catholic. Pinasabog ang 29 sticks ng dinamita. Nasira ang cross doon sa katabi, nasira na bend, mga bintana nawasak, pero ang image intact, hindi nasira. Grabe, 29 sticks ng dinamita, kahit isa lang. Masisira sana. Hindi nasira. No? Fully intact ang tilma. So, ito yung sinabi ni Mama Mary kay Juan Diego. Babasahin ko na lang. Hindi ko na ito tatagalugin. Know for certain, least of my sons, that I am the perfect and perpetual Virgin Mary, Mother of the true God, through whom everything lives, the Lord of all things near and far, the Master of heaven and earth. It is my earnest wish that a temple be built here to my honor. Here I will demonstrate, I will exhibit, I will give all my love, my compassion, my help, and my protection to the people. I am your merciful mother, the merciful mother of all you who live united in this land, and all of mankind. All of those who love me, of those who cry to me, of those who seek me, of those who have confidence in me. Here I will hear their weeping, their sorrow, and I will remedy and alleviate all their multiple sufferings, necessities, and misfortunes. No? So, Our Lady of Guadalupe, pray for us.